Patay sa pamamaril ang isang empleyado ng Sanlaan sa Parañaque City. Isa sa mga tinitignang anggulo, paghihiganti dahil sa dating trabaho ng biktima. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive! Nakahandusay at wala ng buhay ang lalaking ito ng datna ng mga pulis kanina sa pawn shop na kanyang pinagtatrabahuan sa Parañaque City. Ang biktima pinagbabaril habang binubuksan ang sanglaan ng umagang yun. Naglinis rin siya ng sa pwesto niya, sa pawn shop. Bigla lang akong nakarinig na may putok na. Ayun, napaglingon ko, siya na pala na siya na ng punteriya, siya naman ang inano. Narinig ko lang po yung 3 putok tapos meron lang po ako nakitang sumakbo. Bago ang pamamaril, nakuhanan pa sa CCTV ang pagdating ng suspect na angkas ng isang motor. Pumwesto sila sa paradahan ng mga tricycle. Maya-maya, umalis na ang angkas. At sa sumunod na kuha ng CCTV, makikita na silang tumatakas. Ayon sa Parañaque Police, paghihiganti ang nakikita nilang motibo sa pagpatay sa biktima na dati raw asset sa mga law enforcement operation. Lahat ng kanyang binigay na trabaho sa law enforcement ay nauwi sa positibong pagkakaaresto ng mga suspect, paghihiganti ng mga naipakulong nitong asset na nagsisilbi. Siya raw talaga ang punteriya at walang kinalaman ang pawn shop na kanyang binabantayan. Ang target lamang po ng suspect yung pong ating biktima na matapos pagbabarilin tumakas, papalayo, professional ang kilos at galaw. May na-recover na 3 basyo ng bala na sinusuri na sa forensics. Nalungkot naman ang katrabaho niya sa nangyari. Mabait daw kasi ito at tahimik lang. At kahit messenger, siya rin daw ang nagbabantay nito. Inuutusan po namin mag-deposit siya. Kung may pinapagawa po yung boss namin, sa kanya po namin pinapano. Siya po nagbubukas sa may labas. May person of interest na raw ang Parañaque Police sa pamamaril sa biktima. Pero hindi na muna sila nagbigay ng detalye hinggil sa kanya habang nagpapatuloy ang hot pursuit operation. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatutok, 24 oras. Nanawagan sa Senado ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero para buksan muli ang investigasyon ng kanilang kaso. May hiling din sila sa Justice Department. Bukod sa panawagang ituloy na ang naudlot na case conference. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Magtatatlong taon nang nawawala sina Glenn Hermar, Kiel Bohol, Mark Joseph Ignacio, Romualdo Diano, Eric Legaspi at Nerio Anticristo. Mula sa Bulacan, nagsabong sila sa Santa Cruz, Laguna kung saan nakunan pa sila ng video sa tinatawag na crack house bago nawala. Si Glenn nakatawag pa raw noon sa asawa. Bakit ayaw mo pang lumabas? Na-hold na pala sila, sabi. Nandun kasi yung gate pa sa kasamahan niyang. Sabi ni Glenn, nandito ako sa mga puno, nagtatago ako dito. Yun ang huling sabi. Mula noon, naputol na, hindi na makontak yung mga cellphone nila. Tanong sa PNP Special Investigation Task Group ng mga kaanak ng grupong ito ng mga missing sabongero, hindi raw ba ebidensya ang video na ito para sana mapagulong ang kaso? Kinuha lang po nila yung video pero wala naman po silang binanggit. Gagawa daw po sila ng aksyon. Ewan po namin kung ano yung... Ang sabi po kasi nila sa amin, ipasa daw po kasi maano daw po na ebidensya po yon. Hanggang doon lang po, tapos wala na po silang update. Hinihinga namin ng reaksyon ng PNP Special Investigation Task Group. Nanawagan din ng mga kaanak sa Senado na buksan muli ang investigasyon. Lalo na po Senator Joel, di po ba taga Bulacan siya? Ilang taga Bulacan po yung nawala? Sana mapansin niya kami. Kayo pong ibang senator. Hinihinga namin ng reaksyon si Senador Joel Villanueva at ang Senado. Daing pa ng mga kaanak ang regular na case conference daw noon sa Department of Justice. Tuluyan na rin daw nawala. Sabi po ay papatawag daw kami nung bago mag-December tapos January. Ano pong petsa na ngayon? Nung huli yung patawag, nung mahuli yung mga security. Ngayon, nakapag-bail na. Parang pati kami ay baliwala na rin. At kung sakali raw na muling mabuksan, hiling nila, isang investigating team lang ang hahawak at wag na yung pinapalitan. Back to zero na naman. Iba na naman may hawak ng kaso. Sa umpisa na naman sila, tatanungin na naman kami ng paulit-ulit hanggang sa wala na naman mangyayari. Sana isang tao na lang yung humawak ng kaso para at least, 'di ba, hindi na kami magpapaulit-ulit tas magbabalik uli kami sa umpisa. Umaasa silang darating ang oras makakamit din nila ang hustisya. Sinusubukan naming kunin ang panig ng DOJ. Para sa GMA Integrated News,
Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Good news po para sa mga senior citizen at mga persons with disability dahil pinalawig at pinalaki ang diskwentong inyong makukuha sa ilang pangunahing bilihin. Kung magkano at kailan yan ipatutupad, sa Pagtutok ni Bernadette Reyes. 1,000 pesos lang ang dalang pera ng senior citizen na si Aniseta para sa grocery. Kulang para mabili ang lahat ng pangangailangan. Hindi ko na nga po nabili yung tinapay kasi kulang na po yung pera. Sa ngayon, may hanggang 65 pesos ng discount kada linggo ang mga senior citizen at person with disability para sa basic necessities at prime commodities tulad ng locally produced na isda, karne, pati ilang grocery items tulad ng asukal, cooking oil, toiletries at harina. 5% yan ng 1,300 pesos na maximum na gastos na pwedeng applyan ng discount. Simula sa susunod na linggo sa pamamagitan ng bagong Joint Administrative Order na pinirmahan ng Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at Department of Energy, tataas na ang pwedeng makuhang discount ng mga senior citizen at person with disability. 5% pa rin ang special discount, pero hanggang 2,500 pesos na ang pwedeng bigyan ng discount. Katumbas yan ng 125 pesos na discount kada linggo. The senior citizen discount of 20% is not applicable to all products. So that's why we came up with a 5% that's applicable to those which are not subject to the 20% senior citizen discount. Bukod sa mga grocery item na maituturing na basic necessities and prime commodities, kasama rin sa mabibigyan ng discount ang gulay, prutas at bigas maliban sa specialty rice. May 5% discount din kada 5 buwan sa LPG. Para maiwasang maabuso ang benepisyong ito, dapat hindi bababa sa 4 na iba't ibang uri ng item ang dapat bilhin. Halimbawa, maaaring 2 lata ng sardinas, 1 pack ng kape, gatas at sabon. Hindi pwedeng i-apply yung full discount for the week na 125 sa isang item lang. Kailangan 4 items. Pangalawa, hindi sa isang session lang ng purchasing i-apply yung 125. Yun yung total purchases for the week. Para ma-avail ang special discount sa mga PWD at senior citizen, kailangan may bit-bit na mga dokumento. Sa mga senior citizens halimbawa, kailangan dala nyo ang inyong senior citizen ID o anumang valid government ID at ang tinatawag na purchase booklet. Pinalawig na rin ang discount pati sa pamimili online. Applicable na siya sa mga online purchases and malaya ang mga establishments mag-enforce and implement ng requirement ng ID and purchase. Ang mga registered BAMBI and co-op, si mga maliliit na negosyo, hindi na po sila kailangan magbigay nitong 5% special discount. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Abot hanggang stage musicals na ang talento ng mga Sparkle Stars, kabilang sa local staging ng sikat na Broadway musical na Rent. Ang paghahanda ni Anthony Rosaldo, Thea Astley at iba pa nilang castmates, panoorin sa chika ni Lars Santiago. Rehearsals pa lang. Next year's rest. Kitang-kita na kung gaano ka-focus sa kanilang craft. Sina Sparkle Stars at All Out Sundays mainstays, Anthony Rosaldo at Thea Astley, nakabilang sa sikat na musical na itatanghal sa RCBC Theater simula sa April 19 na Rent. Ang dami naming natututunan. I got to, experience it all with my castmates, with Thea, syempre. Madalas kami magka-eksena, so I got to know her more. Sobrang intimidating talaga kasi everyone is so good and syempre I'm a newbie, but pinaka natututunan ko so far talaga is yung discipline. Walang star-star sa teatro, kaya pare-parehong dumaan sa masusing audition sina Anthony, Thea at Garrett Bolden. Yung audition grabe, as in sobrang daming magagaling, as in nasa hallway pa lang kami nung Maybank Theater, naririnig mo lang lahat na magagaling silang kumanta. Lalo na nung callbacks na yung mga nakita kong ibang nag-callback din for Mimi, established theater actors already, tapos ako bago, but trinabaho ko talaga siya. Dahil seryoso sa kanilang theater project,
Kahit nga raw kapag nasa all-out Sunday sila, basta may pagkakataon, tuloy pa rin ang kanilang pag-aaral sa mga dapat nilang gawin. May sarili kaming mundo pag nasa set kami, nag-throw lines kami, nag-practice kami last time ng choreography. Bukod sa musical, sobrang kaabang-abang din daw ang kanilang OPM Fest na itatampok naman sa All Out Sundays ngayong Sunday. Meron kami mga guest bands na talagang magpapasikat ng kanilang mga popular songs. Ipa-perform din nila yung mga newest releases nila. Lor Santiago, updated sa Showbiz Happening. Tila napaso sa sariling apoy ang 6 na miyembro umano ng grupong nagnanakaw ng tanso ng mga kable sa Maynila. Nahuli ang 6 habang nag-aaway sa partehan ng makukubra. Nakatutok si Ian Cruz. Naalala niyo pa ba ang mga lalaking ito na labas-masok sa kanal sa gilid ng Herbosa Street sa Tondo, Maynila? Mula nang lumabas ang balita sa 24 oras, hindi na raw tinantanan ng mga pulis ang paghahanap sa kanila. At makalipas ang mahigit 3 linggo, naaresto ng Manila Police District Station 1 kanina madaling araw ang 6 na lalaking miyembro ng grupong tinawag ng pulisya na kanalgang. Nasaganda namin silang kanalgang kasi modus talaga nila yung pumasok sa kanal at ngayon nga, kaninang madaling araw, naswertihan natin silang nakita kasi nga nagkaroon sila ng komosyon. Naabutan daw nilang nag-aaway ang grupo sa Honorio Lopez Boulevard. Dahil sa tanso. Dahil anong meron sa tanso? Nagkakalamangan po sa partihan? Sa partihan po. Ayon sa ilang residente, 2 beses binalikan ng mga suspect itong manhole sa gilid ng Honorio Lopez Street kung saan nga lumulubog sila at kumukuha ng mga kable ng telepono. At ayon pa sa mga residente, may mga lookout daw ang mga suspect, hindi kalayuan mula rito para maalerto sila sakaling may dumating na mga pulis. Pero ang hindi nila alam, may mga naka-plain clothes na pulis at may nagmamasid na taga-barangay na nakadeploy sa lugar. 2 lang sa kanilang umamin sa pulisya na nakita sa CCTV. Siya yun yung nakita? Masya po yun. Yung isa, sino pa? Wala po dyan. Kuya, sabi ikaw daw. Tanso lang po ang pakay po namin. Ang iba, napasama lang daw sa grupo. Nagbabantay lang po ako. Ng ano? Yung tricycle. Ayon sa pulis, nakuha sa kanila ang mga gamit sa pagkuha ng kable ng telepono at isang tricycle. May nakuha ring improvised na baril sa isa sa mga suspect, may mga patalim naman sa 5 pa niyang kasama. Background check natin, silang grupo ay may mga record din ng pagnanakaw, involvement sa droga. Ipaghaharap ng reklamo ang possession of firearms at possession of bladed weapon ang mga suspect sa Manila Prosecutor's Office. Sa mga iba pa nilang nabiktima, baka mamukhaan po. At sila, kung sino pa po yung mga iba nilang napagnakawan at andito ho ang Station 1 para ho mag-file din po sila ng kaukulang reklamo. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, habang papalapit po tayo sa katapusan ng buwan, nalalapit na rin daw ang pagtatapos ng amihan ayon sa Pag-asa. At inaasahang unti-unti nang hihina ang amihan simula po bukas. Patuloy natin yung babantayan dahil ang pagtatapos ng amihan isang indikasyon din na malapit na ang tag-init. Easterlies naman ang makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa at magdadala ng mainit na panahon. Sa Bacnotan, La Union, pumalo ang heat index o damang init sa 46 degrees Celsius. At sa taya ng Pag-asa, posibleng ganyan din kainit doon bukas. Habang sa Zamboanga City, Pili, Camarines Sur at General Santos City, may 40 to 41 degrees Celsius ang heat index. Pero kahit mainit, palagi pa rin maghanda sa ulan mga kapuso dahil base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan bukas sa Aurora, Quezon, Mindoro Provinces, Bicol Region at ilang bahagi ng Northern Luzon. Sa Metro Manila, maaaring maulit yung mga pag-ulang naranasan kanina kaya magdala ng payong kung aalis po ng bahay. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Visayas at Mindanao sa umaga pero pagdating ng tanghali, posibleng ulanin ang ilang bahagi ng Samar Provinces, Zamboanga Peninsula, Davao Region at Sorsogon. May gale warning pa rin sa northern at eastern seaboards ng Northern Luzon kaya asahan pa rin na magiging maalon.
Hindi na maitawag ng Sparkle's Best Love Teams ang kanilang excitement para sa nalalapit na Sparkle World Tour sa Canada this April. Bukod sa pagpapasaya ng Global Pinoy sa pinaghandaan nilang performances, ano pa kayang nililook forward ng Team Barda, Ruka at Juliver? Juliver, ichichika yan ni Lars Santiago. Kumpleto ang 6 na Sparkle Stars sa rehearsal this time para sa Sparkle International Tour sa Canada. Career kung career, sina Julian San Jose at Raver Cruz, Barbie Forteza at David Licauco, at Ruru Madrid at Bianca Umali sa kani-kanilang song and dance numbers. Excited namin makita ng mga global Pinoys natin dyan sa Canada yung inihanda namin for them. Talagang maraming mga Pinoy dun kaya ayan, excited talaga kami. It's our first time in Canada. First ever international concert tayo on tour talaga with Sparkle. Malamig pero mainit ang pagtanggap ng mga kapuso natin. David, anong nilulook forward mo? Yung sayaw talaga ni Barbie. Yung sayaw mo ba? Di mo nilook forward? Guys, watch out talaga. Dagdag excitement pa dahil present din sa rehearsal ang direktor ng Canada show na si Mr. M o Johnny Manahan. Bukod sa kanilang Canada tour, abala rin ang Sparkle Love Team sa kani-kanilang projects. Ang Barda may patikim sa upcoming series nilang Pulang Araw. Kasama na natin si Sanya and of course si Asia's multimedia star Alden Richards, hindi ba? So for sure, mas masaya yan and mas mapapaganda natin. Matitinding eksena rin daw ang dapat pang tutukan sa asawa ng asawa ko ayon kay Raver. Nagpang-abot na kami ni Joem at may konting action na nangyari. Ano talaga, nakakatawa yung show kasi halo-halo yung mga nangyayari. Hindi lang siya basta heavy drama. Sinusubaybayan pa talaga? Oo. Pagka, of course, kapag syempre like walang trabaho, pinapanood ko yung mga eksena niya. Tapos pag naman medyo nalilate ako ng konti, nakikita ko sa social media yung mga eksena nila. Nakakatawa kasi talagang like iba siya doon Busy rin si Ruru at Bianca sa taping ng Sangre at Black Rider. Our set is going so well. We are proud na nakapagsimula na kami mag-shoot sa aming soundstage, sa aming official studio. Lately, marami po kami pinapasok na bagong karakter from Yorme, Isko Moreno, si Buboy Villar. Bukod sa Black Rider, si Ruru rin ang pinakabagong ambassador ng anti-piracy campaign ng Kapuso Networks. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Hindi na raw dapat patagalin ng Senado ang pag-aproba sa resolution of both Houses 7 na amyenda sa economic provisions ng konstitusyon ayon po yan sa Kamara. Sa gitna niyan, lumutang ang posibilidad na idiretso agad ang resolusyon sa COMELEC. Bagay na handa raw tanggapin ng komisyon pero pag-aaralan muna bago desisyonan. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni Tina Panganiban Perez at Sandra Aguinaldo. Ngayong naipasa na ng Kamara sa Senado ang resolution of both Houses 7 para sa economic charter change, umaasa ang ilang leader ng Kamara na maaprubahan ito ng Senado bago mag-sinadya adjournment ang Kongreso sa May 25. Hindi na raw pwedeng patagalin pa ito dahil maiipit na sila sa paghahanda para sa eleksyon 2025. The guidance from the Speaker is to give as much time that the Senate requires in support of the President. However, we have to understand there's a limited time frame to do this. As many of us actually know, the elections are coming and we already cited that the most favorable time is for this to be passed before Congress adjourns sine die. Pero sa ipinasang RBH 7, walang nakasaad na paraan ng pagboto kung magkasama o hiwalay bang boboto ang Kamara at Senado, bagay na pinangangambahan ng Makabayan Bloc. Tingin natin sinadya na hanggang huli, hindi yun inamyendahan para maging silent sa pagboto, whether jointly or separately. Kasi
last card ng Kamara na kung hindi talaga bibigay ang Senado, pwedeng peresahin na nito at i-interpret na ang pag-aproba sa RBH 7 kahapon ay pag-aproba na ng buong Kongreso kahit absent ang Senado. So far as the constitutionality of what we did is to be determined, that's not up to us. It's up to the Supreme Court to say so. Until it is challenged in the Supreme Court, and until the Supreme Court have decided with finality, then we will stand by the legality of what we did. Bagamat ipinadala na sa Senado ang RBH 7, nauna ng pinalutang ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, posibleng idiretso sa COMELEC ang RBH 7 kung nakakuha ang Kamara ng 3/4 vote ng Kongreso. Kung mangyari ito, tatanggapin naman daw ito ng COMELEC bilang ilang bahagi ng kanilang trabaho, pero pag-aaralan daw nila ito tsaka dedesisyonan. Simpleng issue lang po. Ang simpleng issue dito ay tama ba yung proseso na ginawa na ganito na pinareceive sa amin. At siyempre may pangalawang issue yan, kung ito ay pinapatanggap sa atin ng House of Representatives, ito ba ay sapat base sa saligang batas o kakailanganin natin ang Senado na meron ding counterpart na parehas na resolusyon. Pero hindi raw matatapos ito sa desisyon ng COMELEC at asahan ang aakyat ito sa Korte Suprema. Ikinatuwa naman ni Senador Sani Angara, head ng Senate Subcommittee on RBH 6, ang pagtatransmit ng Kamara ng RBH 7 sa Senado. Nag-statement sila na dadalhin nila sa COMELEC so nakakapagtaka yung ganong statement, di ba? Kung sa Senado transmit, yun ang tama. Pero aminado siyang hindi pa tiyak na may sapat na boto ang RBH 6 sa mga senador. Dito sa Senado, medyo pa rin, challenge makuha yung 18 boto, but ganun pa man, naghihiring pa naman kami. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo. Tina Panganiban Perez. Nakatuto kami 24 oras.